Hi mga ka-friendships! Mayong adlaw sa tanan! Mga ka-friendships, welcome back dito sa ating channel! Kamusta na kayong lahat mga ka-friendships? Na-miss niyo ba ako? Sana okay at masaya tayong lahat ngayon mga friends. By the way, today is Saturday, August 24, and long weekend tayo for today's video mga friends. Alam nyo, sa totoo lang talaga mga friends, no, pagod na pagod ang lola ninyo, kaka-encode ng mga scores sa diagnostic test and summative test. Kaya, naku mga friendships, kahapon naubos yung oras at araw ko sa kaka-encode lang ng mga scores sa summative and diagnostic test. Kasi mga friends, kailangan matapos kasi nasa Department of ASAP tayo. Kaya kailangan natin tapos yung lahat ng paperwork bago tayo makapag-vlog. Kaya ngayon, medyo natagalan ng vlog natin dahil sa super duper megang busy nating lahat ngayon. Kaya for today's video mga friendships, no, wala muna tayong libreng files na ipamimigay. Pahinga muna tayo mga friendships. Kahapon, Ninoy Aquino Day, holiday. Tapos, next week, Monday, National Heroes Day, holiday din. Kaya long weekend tayo for today's video talaga mga friendships. Kaya, sa ating video ngayon, payagan ninyo muna akong merong i-share ng maikling kwento based sa experience ko sa mismong grade level namin. So, magmarites muna ako sa ating video ng mga friendships at kunting rant lang din. Kaya, magstay kayo, malay mo, meron ka rin kasamahan katulad sa na-experience ko. At mag-grocery na lang tayo mamaya pang mabayaran natin yung pinag-usapan nating tao. Pinagmaritisan natin sa video natin ngayon. So, 10 Hail Mary, 10 Glory Be, 10 ding Our Father. Joke lang mga friendships. Pero ganito kasi mga friendships, no? Ako kasi, this will be my second year pa lang sa DepEd and teacher 1 pa lang ako ha. Pero mga friendships, ako ay isang doctor of education na at naging principal din nung nasa private school pa ako for ilang years ba ako. 4 years, 5 years naging principal sa elementary at naging principal din ako sa high school ng 1 year kasi kailangan ko nang lumipat sa public school. Kaya mga friendships, alam ko kung paano mag-manage ng school at magdala ng mga tao. Kaya ma-experience ako niyan eh. So, nung umpisa pa lang, medyo okay talaga. Okay, lahat sabay-sabay, lahat nag-comply, lahat sumusunod. Pero ng mga ilang weeks na, may napapansin akong kakaiba. Kaya, yon si MT namin, hindi nakatiis, nagpatawag ng meeting. So, ngayon, tinatanong niya kung ano nangyari. Kasi ganito yung mga friendships, no? Gusto kasi ng MT at gusto ko din talaga na kung anong ginagawa ng karamihan, dapat susunod tayo. So kung ang summative test kasi mga friendships, naka-schedule talaga siya sa usapan namin na every 2 weeks ay may summative test. Kasi 2 months lang naman tayo sa bawat quarter, di ba? Tapos 8 weeks and then hatiin siya 2 weeks. So magiging 4 summative tests ang mangyayari sa bawat subject. So ngayon, ang ano namin dyan is may in charge. Bawat subject may grade level ko or na subject. So, may math, may GMRC, may English, AP. Bawat subject may naka-assign. So, nagkataon tong mga ibang mga ka-friendships natin sa grade level ko ay hindi nakapag-upload sa drive namin ng summative. So, medyo may rate na yung ulo ng aming MT. So, nagkaguluhan na kasi kami, pag mag-summative kami, walang ikutan. So, ang test paper lang yung iikot, papahatid lang sa bata. So, ngayon, walang dumadating may ibang test papers. And then, yung iba, nagme-message sa GC na hindi pa magsasummative kasi hindi pa naturo ang lesson. So, ako bilang grade level chairman or key teacher, medyo uminit ng konti lang, ng very light lang. So, ngayon nagpa-meeting si MT ng after na morning sessions, hapon 1 PM. Kaya nung isa-isa ko nangyari. So, nagsalita yung isa namin na
Kasi hindi pa nga naturo daw ang lesson, kailangan daw habulin, i-reteach mo, introduce mo na yung lesson sa bata kasi hindi pa alam ng bata. So, may kinoment doon si MT namin, pero yung video kasi natin, nakasentro to sa akin, sa comment ko. Kaya, hindi ko nababanggitin yung sa MT namin. Ako na yung kinoment ko doon, binitawan kong komento. Sabi ko, this is only my views and opinion. So, kung matamaan kayo, kung sino man kayo, kung ano mang mga salitang mga lalabas sa mga bibig natin, so wala akong pakialam. Okay? So, lumabas na yung pagka-direkta, pagka-virgin ng lola niyo maka-friendships. Kasi ganito ako magka-friendships, no? Ganito pagkatao ko, talagang hindi kita papalampasin kung alam kong may mali ka. Alam mong dapat ay makisabay ka, ganun, di ba? So, sabi ko kasi, no, last week mga ka-friendships holiday kasi sa amin kasi dahil sa Taal Volcano smog or fog. So, nagkaroon ng mga MDL, modular distance learning, ganon. O kaya asynchronous. So, ako bilang Section 1 advisor din ay talagang may extra effort ka kapag Section 1 teacher ka. So, ako nagkandak ako ng online class sa math ko. So, depende naman sa ibang teacher kung gusto ba nila. Then, mga friendships, may mga sections nag-join sa online class ko na ibang section, which is okay, good yon kasi welcome naman talaga mag-join din yung mga ibang students from the other sections as long as pareho mga grade levels, grade 4. So, nahabol ko yung lesson, ganun. Pero kasi maka-friendships, kapag MDL kasi, kami din nagsisend ng mga modules at saka activities na gagawin ng bata sa bahay. So, ngayon, considered and counted po talaga siya sa lesson plan mo. So, at saka kung nagturo ka, kung anong araw man yan na balik ng pag face-to-face or kaya on-site class, susundin mo kung anong araw yan at anong lesson nandoon sa lesson exemplar, DLL man yan, DLP man yan, kung ano man tawag sa inyo, ng lesson plan. So, sundin mo talaga yon. Hindi pwedeng sabihin mo na kasi nag-MDL tayo ng Monday, tapos Tuesday MDL then 2 days. So, hindi ko pa yun naturo. So, kailangan kong balikan. So, sabi ko sa kanya, sabi ko sa pangkalahatan, mga friendships na, counted po yung MDL. So, kung naturo mo man siya on-site or face-to-face sa bata, as long as nag-send po tayo ng modules and activities sa bata sa GC, so, hindi na natin yung kasalanan. So, at besides, mga friendships, no, susundin ang lesson plan kung anong nakalagay dyan, naturo man siya on-site or face-to-face sa bata, kasi nag-MDL naman counted yun, doon ka talaga sa lesson ng araw na yon. So, kung Monday, Tuesday ay MDL, may activity naman sila, ang gagawin mo pagka Wednesday, i-check mo lang yung mga activities na ginagawa nila or worksheets ginawa sa bahay. After ma-check yun, konting blah-blah lang review, gawin mo siyang review, ipasok siya sa review. And then, ngayon, babalik ka na sa lesson mo sa araw na yan. Doon ka mag-focus, i-discuss mo yung lesson na yon. Kasi, ang ko dyan is, para safe tayo kung sakali man papasok ang principal sa classroom natin, MT natin, or PSDS natin sa district. Kasi, may mga pagkakataon mga friendships, yung mga taga-division or district, iso-surprise tayong pumunta sa school or kaya sa classroom. What if isa ka doon na tiningnan ang lesson plan mo, tiningnan ang PowerPoint mo ay magkaiba, hindi akma doon sa lesson plan mo ng araw na yan. Kaya mga friendships, ito talaga ang advice ko sa lahat considered po ang introduction or na-introduce mo yung lesson, considered siya na-discuss mo, na lesson mo, yung MDL, yung mga modules na binigay mo sa araw ng MDL. Kaya hindi mo pwedeng excuse yun. So, nangyari, bakit medyo nagkainitan? Kasi hindi na nga siya nakasabay sa summative test. Kasi hindi siya mag-summative dahil ituturo pa niyang lesson. So, sabi ko,
pwede na, nagtanong ko sila kung ikutan ba sila pag summative sa hapon. Sabi nila nag-ikutan daw sila sa pag summative. Sabi ko, mas okay pag ikutan, di ba? So, kung 15 items ang summative test ng math, ganun. So, tingnan mo doon sa mga questions ang hindi mo, feeling mo na hindi makaya sagutan ng bata, yun ang i-review mo muna bago mo i-administer ang summative test sa mga bata. So, at least, safe ka doon. So, na-review mo ang bata. So, wala ka ng konsensya dapat. Kasi, ang pinaghawakan nga niya is na konsensya siya na patikin yung bata na na hindi pa daw niya naturo face-to-face. Which is, nabigay naman din ang module. At saka, kung depende din yun, kung nag-announce ba siya na may summative test kasi para ma-prepare yung bata ng parents, ma-review. So, yun, sabi ko, sana tayo ay isang hila. Sabi ko, walang magpabigat sa atin, walang problema sa atin. So, lahat tayo ay magkakaisa. Kasi ang layo pa ng March or April, ang tagal pa ng samahan natin. Kaya sana tayo ay hindi mahirap pasundin kung ano ang dapat gawin para lahat ay makakasabay isang lakad, isang takbo, isang direction. Di ba, maka-Frances? Meron ba kayong ganun, maka-Frances, sa school ninyo, sa grade level ninyo, na considering na hindi siya medyo, or mahirap siyang pasundin, ganun. Hindi ko naman sinabi talagang mahirap. Siguro naman first time pa naman first pa lang yun nangyari. Siguro naman okay lang yun. Pero sana wag naman paulit-ulit na gawin ang same na problem. Kasi kapag ganun, ako mahirap talaga yung maka-Frances. Pero alam ko naman, kasi last year naman din, ako bago kasi ako sa grade 4 Kasi last year ako sa grade 6. So same subjects, mga math pa din ang hinahawakan. And this is also my subject na gustong-gusto ituro. And then talagang nagkataon lang din siguro na gusto niyang ituro ang lesson. Pero sana ganun ang mga posibleng pwedeng gawin para makasabay tayo. Kasi 1 month na lang tayo, tapos 2 summative ang natitira, di ba? O paano ka makahabol ngayon? Well, kaya pa naman kasi lahat naman tayong teachers ay madiskarte, di ba? Pero sana hindi na maulit at walang ganong tao, walang ganong teacher. Sa inyo mga friends, comment down below kung mayroon kayong ganon na mahirap pasundin. Hindi naman siya ganon mahirap, medyo nagkaano lang siya ganon. Basta mga ganon siya mga friends, no? Mayroon kayo ba kayo ganon? So comment na lang sa comment section natin sa baba. And ano pa, at kung may mga katanungan kayo mga friends na gusto ikwento or share sa akin, malay nyo, kaya kong sagutan at gawa ng video. Kaya ito lang muna mga friends, no? Kasi mayroon lakad pa ako mamaya sa mga ka-friendships kong dati nasa private school pa ako. So may kami mamaya kita. So marites na naman, mag-ipon ako ng mga kwento, i-share sa kanila. So pero meron pa akong 2 videos mga friends kasunod nito kasi meron akong sasaguting katanungan ng isang teacher na mag-apply lang sa DepEd, tapos natawa nga ako kasi 9 years yung teaching experience sa private, at saka tapos sa MA, natanong ako kung pwede ba siyang tatalo ng T3 at maging master teacher. Natawa ako. My goodness, ako nga naging principal nga ako at naging 11 years ako sa private at doctor of education na. Hindi nga ako naghangad ng ganung position agad, di ba? Naging principal pa ako, di ba, mga friends? At saka may isa pa, nag-sub din siya, tapos inisip niya, kapantay niya yung mga regular teacher. Nag-expect siya ng super laki na marireceive niyang pera, 80K plus. So, panoorin niyo ang next video. Itong 2 video, ito gagawin ko ng vlog. So, para alam niyo reaction ko at sagot doon. Kasi, para hindi tayo mawala dito sa ating content. Kasi ang content lang na ito ay labas lang to ng kabigatan ng dibdib. So, thank you and see you sa next video, mga friendships.